Hello everyone! Callwings here. So again, ano nga ba ang ating gagawin for today? Ang gagawin natin for today is just a mini recap kung ano mga nangyari sa akin for this past year, 2024. So ano nga ba nangyari sa akin? Uh, yun, um, bumalik ako mag-aral. And yeah, tinapos ko yung degree ko, which is kailangan. Kasi yun nga, here in the Philippines, you need to have a degree if you want to parang umangat sa position na ina-applyan mo. Hindi ko naman sinabi na pag hindi ka nagtapos, hindi mo ma-achieve yung mga gusto mo makuha, pero it will be parang mas mahirap ma-attain yung mga position na gusto mong applyan. So yeah, ayun. Tinapos ko yung pag-aaral ko. When did it started? Bumalik ako mag-aral, it was last 2023. Kasi nung time na yun, it was first semester, it was August ng first semester yon sa UST. And nag-work ako for 3 years. Diba? Tagal din. 3 years. Then, nag-stop ako mag-work kasi sabi ko, kailangan ko matapos yung pag-aaral ko. And hindi rin naman ako yung mismong kasi that time, sabi ko rin sa sarili ko, may work naman na ako. Why do I need to finish pa yung studies ko? Kumikita naman ako. Kumikita ako enough. Something like that. Pero, na-push din naman ako nung parents ko at saka nung jowa ko, nung girlfriend ko to finish my studies. And it's a good thing kasi ginawa ko. Tinapos ko yung pag-aaral ko kasi I saw it first hand, yung difficulty to apply for a position na gusto mo, na parang naisip mo mas mag-grow ka doon. So yeah, sabi ko sige, tapusin ko na para okay na ang lahat. So bumalik ako, it was August last year, 2023. And then, nung time na yon, bumalik ako, sabi ko sarili ko, oh my God, I don't know what to do. Kasi, syempre, kailan ba ako nag-start? It was 2012. 2012 ako nag-first year college. And, it's 2023 na. 11 years, if I'm correct. 11 years ako nasa college. Hindi naman siya parang, alam mo yun, yung for 11 years nasa college ako. May mga time na nag-stop ako, may mga sems ako talaga na-skip, so lowa and everything. So, yung nangyayari is pag nag-stop ka, may mga times na yung curriculum na tinitake mo originally is hindi na pwedeng makuha because may mga changes. Sabihin natin, yan, yung SHS, yung senior high school. Nagkaroon ng senior high school, diba? So, nag-iba yung curriculum nila sa curriculum namin, which is the old curriculum na hanggang grade 6 lang. Tapos, dire-diretso, diba? Ngayon, hanggang grade 12 na. So, nag-iba yung curriculum nila. So, nung bumalik ako, I was first year. Parang first year ata ako nag-stop or second year. I forgot na. It was a long time ago. And nung time na yon, pagbalik ko sa university para ituloy yung pag-aaral ko ulit, pinag-shift ako ng curriculum kasi hindi na appropriate yung curriculum ko, hindi na offered yung mga subjects na tinitake ko that time na na-miss out ko. So, they need to adapt it to the newest curriculum na meron sila. So,
Nangyari nun, ang curriculum na tinake ko was 2015 if I'm correct. I forgot na rin. Pero, something like that. So, nag-change ang curriculum, process, this and that. So, nadagdagan ako ng mga subjects na to adapt to the new curriculum. So, with that, mas na-delay pa ako. Then, from the middle of it, parang third year something, or second year, nag-stop kasi ata ako ulit ng second year and third year. Then, fast forward to 2019. Nag-stop ulit ako noong 2019 kasi hindi namin kaya yung tuition fee kasi private nga, so mahirap. Hindi namin talaga kakayanin na sabay kami nung kapatid ko. So that time, sige, sabi ko na lang, mag-work na lang din muna ako and tapusin nung kapatid ko yung studies niya. So ngayon, nagtulungan kami magkakapatid na mapatapos yung bunso namin. So 2020, that time, parang early 2020, remember nyo, yung pandemic yun eh. Yung early 2020, nag-stop na ako nun, yung parang second semester ata yun. So, that time, nung nag-stop na ako, hindi pa ako agad-agad nag-work. Nag-work ako July ako nag-work if I recall. Sorry guys, may kasi tulay doon sa gilid. So early 2020, hindi pa ako work nun. Ang ginagawa ko is nag-i-stream ako. If may OG na if you know Omelette, doon nag-stream ako dati doon sa Omelette. And I was doing good that time sa streaming that time. Pero hindi pa kasi ako kumikita noon that time. May mga sponsorship ako within Omelette lang. So, yung sponsorship na yon, ang ginagawa lang nun is magkakaroon ako ng mga skin dun sa mismong application na makikita mo lang for this certain people na sponsored by Omelette. So, yun. Na-sponsoran nila ako ng onte. And, yeah, I was once na parang may isang beses, parang 2 days, 3 days, yung stream ko nasa front page nila that time. Tapos, it was, parang, it was something na I was proud of that time. Then, fast forward to pandemic, March. Doon, mas dumami yung followers ko bigla. Nag-boom yung followers ko. Parang, from, yung una kasi, parang 200, 300 lang ako. Tapos, biglang, in a span of a week, biglang umangat na 1,300 yung ko. Then, umangat siya ng 2,000, 3,000, 4,000 followers sa Omelette. Then, pagdating ng June, hindi pa namin kaya. Parang hindi pa kasi siya hindi pa siya nagso-show ng parang earnings and everything. Wala pa ako nakukuhang pera. So, there was an opening dun sa isang office, government agency, ng kung saan yung kapitbahay namin. Then, ako, sabi sa akin, try ko daw mag-apply. So, yeah, nag-try ako mag-apply. Nag-submit ako ng resume and everything. Tinanggap naman ako. So, dun na nag-start yung yung work ko. From 2020 ng July up to
June ng 2023. Doon natapos yung work ko. For 3 years, nagwo-work ako doon. And yeah, okay naman yung work and everything. Ayoko lang talaga yung mga, hindi naman sa sinasabi ko lahat. There are certain people in that na entitled talaga. So, I'm not gonna name the workplace na kung saan ako nag-work. Pero, ang daming entitled doon na tao na, yeah, light yung work ko, light yung everything. Pero these people na nandun sa agency na yun made this whole thing parang insufferable. So yun na, August ng 2023, bumalik na ako. Sabi ko sa sarili ko, oh my God, ang hirap na ito. Like, syempre kasi mga bata yung kasama ko. They're younger than me. Like, quite a lot younger. 8 years to something, 9 years, something like that. 7 years younger. And, nung pagbalik ko, hindi ko ine-expect. May kabatch pa ako. Nakasabay kong bumalik. And, nung pagkakita ko sa kanya that time, I was really thankful kasi meron akong familiar face na nabalikan. Na hindi lang ako yung bumalik, hindi lang ako yung which is, hindi ko naman sinasabi na pero ayun yun. So, bumalik ako, then, halos same kami ng subjects na tinake, which is OJT, thesis, yung pinaka namin, common subject. So, nung first time na yun, nag-take kami and everything. Pagbalik namin, sabi namin, sige, kukun na po namin yung OJT kasi akala naman namin merong offered, which is, yeah, it's offered naman siya, pero I forgot the term. Basta yung subject na yun, wala for that sem. So, gagawa kayo ng klase with certain numbers of people na, ayan, sabihin natin, 14 kayo. 14 lang yung klase na yun, then, something like that. So, that time, 3 lang kami na student doon sa subject na yun, which is OJT. Syempre, OJT, laboratory yan. Ang mahal. And, depende pa siya doon sa magiging kung sino yung professor. If that professor is a dean or parang mga ganyan. Basta yung depende sa position ng professor. Hindi namin na-expect na dean yung magiging namin, advisor namin dun sa subject na yun. So, with that, nung lumabas kung magkano yung presyo, kasi yun anong nangyari is nakapag-enroll na kami and everything. 2 months na in the making. 2 months na kaming nag-OJT dun sa pinag-OJT namin, which is I'm very thankful na yung pinag-OJT lang namin is yung mismong university lang din sa loob. So, anong nangyari nung lumabas siya kung magkano yung babayaran namin, it was this is per head, and 3 lang kami dun sa subject na yun, yung OJT. So, 3 lang kami. It was 121,000 per student. So, 3 kami. It's 360,000 for that professor. Lumaki siya dahil dean yung naging advisor namin. Kasi inaakma. Ang sabi nung explanation sa amin nung accounting man or cashier is inaakma daw yon sa position nung professor kung magkano yung magiging babayaran nyo dun sa subject na yun. So, ayun. Yeah. So, yun yung nangyayari.
malaki yung ano namin, yung binayaran namin, pero hindi namin siya tinuloy. Kasi, it's 121k. Who has that kind of money? Yeah, sabihin natin kaya, pwede. May possibility mabayaran. Pero meron pa kasi kaming dalawang SEM na kailangan bunuin nung kasama ko, nung kabatch ko. So, di ba? It's not practical. Ano yung mangyayari? Mag-stop lang din kami ulit to take to take the subjects na may iwan namin. So, parang hindi na siya practical in a sense na gusto namin siya matapos agad. So, sabi namin, i-drop na po namin yung subject, i-dissolve namin yung section kasi we can't pay yung fees na yan. It's too much for us. So, ayan. Dissolve namin. Ang natira na lang sa akin nun is quantitative methods, which is yun yung mga solve yan for ano yan, quality assurance, quality analyst yung mga Markovs yan, mga linear regression yan yung mga tinatakal ng subjects na yon. Then yung isang subject namin is thesis, or sa ano ngayon ang term nila is capstone. So that time nag-take kami ng capstone and OJT. Ay, hindi. Yung capstone pala namin, tinake namin last January. Quantitative methods pala yung ano ko lang, last sem, yung pagbalik ko. Tapos, I forgot kung may isa pa akong subject. Pero alam ko, dalawa yung subjects ko. Tapos, yun. January came, napasa ko yung mga subjects ko no first sem na yun. Then January came, ang subjects ko nun is yun, OJT, thesis. Then may isa pa ako ata, I forgot kung ano man yun. Then yun, seminar. Oh my god, nahilo ang lahat dahil doon. Nahilo ako doon. So, nag-OJT ako, tapos nagti-thesis, tapos nag-ano rin ako, seminars. Sa seminar kasi, yung subject na yun is you need to attend 30 hours worth of seminars. And then, you need to organize 2 events of seminar. And if you don't join yung mismong field trip, you need to create one more organized seminar. So, medyo medyo hectic yung nangyari that sem. Then, ayun, bumalik kami, nag-OJT ulit kami doon sa within the university para hindi na kami maghanap, hindi na kami pumunta pa sa mga malalayo and everything. Pero nung nag-OJT ako, hindi ko pinractice kung ano yung dapat ko talagang gawin. Ang pinractice ko is QMS, which is sa service management side. Kasi yung QMS, yun yung hinahandle ko nung nag-work pa ako. Diba? Saya. Then, after that, thesis yan. Tsaka seminar. Yung sa thesis naman, ano pa lang siya, proposal ng title namin, kung ano yung mga gagamitin namin if ever na mga methods like the linear regression, mga Monte Carlo, Marco Polo, oh my god, Monte Carlo, mga goal programming, so yan, mga analytics ano yan. Then fast forward to this sem, yung pinaka dikdikan namin for thesis kasi mabilis lang talaga yung doon sa OJT kasi gamay ko yung QMS, which is nice that time kasi fresh pa siya sa akin. Then ayun na nga, tawa ko nun, hinar nila ako for QMS
Kasi may QMS ako doon sa resume ko. Alam ko yung ginagawa ko. And that time, may audit sila. May audit sila na kailangang masolusyonan. Wala pa silang manual that time. Hindi naman wala. Meron silang manual pero sobrang outdated na. So, we need to update that manual na up to standard, which is the ISO 9001 2018 if I'm correct. Yun yung in-update ko kasi yun yung pinag-trainingan ko that time. Sa ano yun? Quality workplace ata yun. I forgot na yung ano nun. So, ayun. Nakakatawa lang kasi it's a university na parang dapat meron silang QMS secretariat na in which this person will handle everything QMS related. Yun lang talaga yung kanyang trabaho. Patayan kasi yan lalo sa audit pag wala kayong secretariat na nandyan. So yun, fast forward na with the thesis. Nagkadikdikan na kami dyan kasi talagang parang ilang araw lagi akong puyat nun sa paggagawa ng data and everything. Pero wala akong masyadong, honestly, wala akong masyadong naambag sa thesis namin. More on data cleansing yung ginawa ko. Hindi ako masyadong nag-data analyze. Cleansing yung mga tinrabaho ko. Transformation ng data yung inayos ko. Standardization. Then, documentation and everything. Tapos, the day of the defense, sobrang fulfilling talaga nung defended namin with minor revisions. Like, nakahingaan lahat. Defended with minor revisions siya. Then, after that, napabookbind namin, nakaka-enjoy, like, nabookbind yung pinaghirapan and everything. Tapos, may dalawa akong subject this sem, which is Society, Technology, and Science something like that, STS. Then, isang IS-214, which is Infrastructure, Cisco siya sa amin dati, yung IS-214. Ayan. Sorry guys. Kaya ako segue ko lang. Kaya ako naka-towel. Bago kasi to. Regalo to nung jowa ko. And, alam niyo naman, pag pawisin ka, dumikit ka sa mga leatherette, kakapit yung amoy, kakapit yung pawis, and pag kumapit yan, mangangasim ka. So, kadiri. So, no. So, yeah. So, yun na. Ngayon, waiting na lang ako sa grade. Pero, nag-send na ako ng mga application. So, sana may tumanggap sa akin. Sana may mag-accept. So, that is my recap siguro for 2024 and 2023. Ngayon, naghihintay na lang talaga ako ng grade kasi meron akong dalawa 4, 5 ata or something na in-applyan na interview na ako. And ang nangyayari is kailangan ko daw muna makuha yung parang grade ko and certification na graduate na ako, which is the diploma or certificate of candidacy for graduation. So, ayun. Yun lang talaga ang hinihintay ko. And hopefully, sana pumasa ako and everything sa mga subjects na tinake ko. So, yeah. I think yun lang ang aking recap for 2024. And for 2025, my New Year's resolution naman is to improve myself for the upcoming years, na ma-improve yung skills ko, ma-improve ko yung pagmamanage ko ng finances ko, tapos maging successful kami ng jowa ko, ng girlfriend ko, ma-achieve namin lahat ng gusto naming ma-achieve. And
maging, yung sabihin ko yung sa pumayat ako, mahirap eh. It's a challenge, but I'll try to I'll try mag-workout and exercise. Pero yun, sana talaga pumasa ako sa mga subjects ko. And sana maging okay lahat. Kasi gusto ko talaga mag-work. Gusto ko talaga mag-work matapos makapasok na ako agad sa work by next year. Baka January 6, start na ako, mga ganun. Kasi ayoko matenga, honestly. With my age, tapos pag nakita nila yung resume ko, tatanungin nila, bakit ang tagal mo bago ka nakagraduate? It's already 2024 and nag-start ka ng 2012. Diba? Hindi mo naman kayang yun. Pero yeah, shit happens. Yun talaga yung nangyari. So yun, I'll try to achieve what I can achieve this 2025 and ma-share yung achievement ko na yon with my girlfriend. So yeah, siguro yun yung New Year's resolution ko. Kayo ba? Ano bang New Year's resolution nyo for 2025? And ano bang marirecap nyo sa sarili nyo? Yung term na yung term na nakikita ko sa sa TikTok ko yung nakita na dati yung pagkain sa labas hindi na lang tuwing may okasyon. Yung pagkain sa labas ngayon kasi kaya mo nang gawin, kaya mo nang gumastos, kaya mo nang bilhin yung mga gusto mo. Hindi na lang siya pangarap, hindi na lang siya parang alam mo yun, hindi na lang siya wants, hindi na lang siya needs. It's a want na, it's more of a luxury, parang ganun. Pero lang, nakakaano lang siya. Yung dati dami na nating pinagdaanan sa buhay natin. Tingnan natin yung sarili natin ngayon. Nakakatawa. Diba? So, ayun lang guys. Napahaba. 30 minutes na to. 30 minutes na yung kwentuhan. Pero yun. Again, thank you everyone sa mga makikinig. Thank you everyone sa manonood. And I hope you have a very, very prosperous and happy new year. And sana nag-enjoy kayo ng Pasko nyo. Sana na-achieve nyo lahat ng gusto nyo ma-achieve for this year, 2024. And sana ma-achieve nyo lahat ng gusto nyo pang ma-achieve sa 2025 and the upcoming years. So, I hope everyone na nag-enjoy kayo. And see you again next time. Call Wings, signing out. Bye!